bago magsimula ang ating mensahe. Aming Ama, maraming salamat sa pagkakataon na kami muli ay mag-aaral ng iyong salita. Nawa po, inyong lingkod ay turuan nyo na ilayo sa kamalian ang katotohanan lamang ng iyong salita, ang maituro at maipaliwanag. At ang lahat po ng makikinig ay gabayan ng banal na Espiritu upang sila ay tunay na makinabang sa mga katotohanan na kanilang maririnig mula sa iyong salita. Nawa ang mga katotohanan ito ay tunay na magamit sa pang-araw-araw na pagbubuhay, na paglalapat nito sa lahat ng kanilang mga gagawing desisyon, pagpapasya, mga steps at mga pangangailangan. Nawa ang katugunan ng iyong salita ang sa buhay nila ang manguna at masunod. Sa ilalim ng iyong kalooban, sa ikapupuri ng iyong pangalan. Paaming samot na lang, sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Para po protektahan ang ating sarili mula sa COVID-19, di po ba tayo bilang GBC ay nag-abstain o hindi muna nag-gather for many months. Ilang months yun? 4. At naghintay tayo ng tamang panahon para mag-gather. At nangyari naman po yun. Pero alam niyo po ba sa Bible, may ibang klase o ibang uri ng pagpipigil o pag-abstain na itinuturo. At ito ay ang pag-iwas. Di ba, umiwas tayo sa pag-gather. Ito naman pag-iwas sa mga pita ng laman. Ang pita ng laman po dito, masasamang pita ng laman. So, balikan ko po yung verse, sabi ron, di ba? Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh. Si Pedro po ang nagsasalita dito. Kausap niya po rito yung mga Christians sa first century. So, sabi niya sa mga leaders, ang pagkaka-address niya sa kanila, beloved, mga minamahal. At ito po ay nag-i-imply o nagpapakahulugan na sila ay mga objects o mga tinututukan ng Diyos at pinapakitaan o binibigyan o pinagkakalooban ng kanyang hindi masukat na pagmamahal. Kaya beloved in Christ. So ang ganda po nung doon pa lang sa pagbating iyon sa mga katawiran. Pero meron po itong kasunod. Ito po ay ang duty para sundin yung nagmamahal sa kanila nang walang sukat. Kaya yun po yung sinabi, I urge you. Merong paninikluhod o merong pag-engganyo na ito ang gawin nyo. I urge you. Bilang mga hindi na taga dito sa mundo. So yun po naman yung duty to obey. The one who loved them, walang iba kung hindi ang Diyos na nagpakita nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak at pagliligtas sa mga believers na ito na pinapatungkulan o kinakausap ng Apostol Pedro. Sa basihan mong yun, niya ine-encourage o ine-exhort o pinapalakas ang loob nila na ibalik sa Diyos ang pagmamahal na ibinigay niya sa pamamagitan ng pamumuhay ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, ng naaayon sa kanyang mga inutos. Di ba? Lagi natin binabalikan yung verse. Paano ipakikita pagmamahal sa Diyos? If you love me, sabi sa Mark, you will obey my commandments. Wala mong ibang sinabi na pagpapakita ng pagmamahal kasi hindi naman natin kaya gantihan eh. Biyaya lang din para maka-obey tayo at makapagmahal sa Diyos pabalik. Yun yung binigay niya sa ating biyaya ng banal na Espiritu na nakakapagturo sa atin para tayo yung makasunod. Sabi ni John MacArthur, sinimulan daw ang pag-encourage o pagpapalakas ng loob ni Peter dito sa pamamagitan ng pag-address niya sa mga nakikinig bilang mga minamahal. At ang pagkakakilanlan ni Paul doon sa kanyang mga kinakausap, mga alien kayo, mga strangers kayo, mga hindi kayo taga dito sa mundo. Di ba? Ang ganda, no?
sojourners and exiles, manlalakbay lang kayo dito sa mundo. So yung dating mga taga-mundo na nakaharap sa sumpa ng Diyos sa makasalanang mundo, hindi na sila ganun. Iba na ang tawag sa kanila, beloved, mga pilgrims, sojourners, mga manlalakbay, mga dayo lang sa mundong ito. Kayo po ba, dayo lang kayo ba sa mundong ito o part pa rin kayo ng mundo ito? Kayo lang po makakasagot niyan sa harapan ng Diyos. Nawa po matagpuan tayo sa pagdating ng tamang araw ng pagbalik ni Kristo na tayo talaga ay dayo lang sa mundong ito at mga citizens of heaven. Ito po ay sa pamamagitan ng kaligtasan na kanyang pinagkaloob na nagdudulot ng pananampalataya na nagdadala sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. So makikita rin po natin dito yung katotohanan para sa atin as spiritual aliens na dapat tayo ay tumanggi sa mga iniyo-offer ng mundong ito na taliwas sa kagustuhan ng Diyos. So mula po sa teksto at kontekstong ito po yung mensahe natin. The passions of the flesh are our enemies. By the grace of God, we can fight and overcome them. Ang mga masasamang pita ng laman ay ang ating kalaban. At sa biyaya ng Diyos, kaya natin itong paglabanan at pagtagumpayan. Ang masasamang pita ng laman ay ang ating mga kalaban. Sa biyaya ng Diyos, kaya natin itong paglabanan at pagtagumpayan. Una pong statement mula sa mensahe. The passions of the flesh are our enemies. Ang mga masasamang pita ng laman, ang ating mga kalaban. Sabi ng Solid Joyce devotional ni John Piper, nung sinabi daw ni Peter na ang mga masasamang pita ng laman ay nakikipaglaban sa ating kaluluwa, ang ibig sabihin daw po nun, malaki yung pinaglalabanan. Kumbaga sa pustahan, malaki yung pusta. Malaki yung wager. Kasi ang nakataya dito, ano to? Yung kaluluwa ng mga tao. Mas matindi pa ang nakataya dito kesa sa terrorism ng mga ISIS o kung sino niya, Abu Sayyaf o kung sino man niyang mga terrorist. Or kahit yung global pandemic ng COVID na nangyayari ngayon. Mas malaki pa yung nakataya sa labanan na ito. Kasi labanan ng COVID, kung Kristiyano ka, namatay ka, yung kaluluwa mo hindi mapapahamak. Pero pagdating dito sa paglaban sa pita ng laman, kung mananatili ka dito, wala ka pang kaligtasan, sa impyerno ka pupulutin, talo na ka talaga. Kung Kristiyano ka at namumuhay ka pa rin na parang hindi ka Kristiyano, yung joy ng iyong salvation, yung kaligayahan, kagalakan ng iyong pagkakaligtas, mawawala. Ikaw ay hindi rin mapapaigay at napaka-miserable na magiging buhay mo. Bagamat ikaw ay maaaring ligtas na, hindi ka pa rin magiging sure doon. Nakita niyo po, ang laki ng nakataya sa pakikipaglaban sa mga pita ng laman. Kaya i-identify natin ngayon, ano ba to? Ito ba yung sexual sin lang? O pakikiapid? O pakikipamatok sa hindi kapwa kasi ito lang ba yun? Hindi, marami po itong babanggitin dito ng mga pita ng laman. Hindi lang po ito sexual sin ang pinatutungkol ni Pedro dito. Pero una po, yun nga yung tawag sa atin. Tayo ay aliens lang. At sabi ni Apostle Paul naman sa Colossians, ang mga pita raw ng laman ay ito. Una, yung alam natin, immoralidad. Okay? Immoralidad. At una-una, ang pinakaugat ng immoralidad, nakikipagtali ka sa hindi mo asawa. Yun lang. Lahat yun. Maaaring sa iyong sarili, nagsosolo ka, gumagawa ka ng sexual act, sa hindi mo asawa, sa asawa lang may asawa, o sa hindi kapwa Kristiyano na hindi mo naman asawa. Or sa iba nangyayari, kahit pareho kayong Kristiyano, gumagawa nito. Ito yung una, at alam na natin. At nawa, sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo bumabagsak. Immoralidad. Pangalawa, impurity. Sa isip pa lang yan, mga kapatid. Are you thinking impure thoughts? Hindi lang to sexual thoughts. Yung impure thought ng masamang balak sa kapwa mo. Galit, pagkainggit,
masamang plano. Ako, kung nakikita ko sa linggo, gusto ko tirisin to eh. Ingatan din po natin ang ating isipan doon. Dahil ang ating Diyos, oo, hindi tayo nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin, pero siya yung nakakasort, sabi sa Bible, ng kaluluwa at kaloob-looban, inward parts ng bawat nilalang. Hindi po nakakatago sa Diyos yung mga impurities ng ating isipan. At marami pang klase ng impurity. Yun yung hindi nakikita sa isip at yung mga ginagawa mo, palihim or lantaran na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ano yung mga impurity? Chismis, pagnanakaw, katamaran, at iba-iba pa, pagpapabaya. So lahat po yan ay part ng impurity. Ano pa? Passion. Ano ba yung pinagtutuunan mo ng iyong oras? Ito ba ay kapakipakinabang? Guilty ako dyan. Lagi ako nag-check ng asawa ko dyan. Kasi isasakay na ako, alam ko ng value, alam ko ng ibang sa atin na nakrive ako na yung gaming. Kasi lalo na ngayon, walang ginagawa. Pag tapos na ako sa lahat ng message ko, nag-games ako. Maraming salamat kung meron kang kagaya ng asawa ko na chinecheck ka paano kung wala. Mag-pray ka na dapat in-check ka ng Panginoon sa mga bagay na iyon. Kung ano yung pinagtututulan mo, pocketbook ba yan? YouTube ba yan? Facebook ba yan? Kwento sa kapitbahay ba yan? Kahit yung mahalaga. Yung todong paglilinis ng bahay, todong pagiging abala, wala nang panahon sa salita ng Diyos. Hindi kasi masama lahat yun. One time yan, nung namin kay Pastor Noel yan, masama po kung manood ng movie si Pastor. Yun yung passion ko, yun ang gusto ko eh. Ang ganda ng mga pelikula eh. Bakbakan eh. Sila Pastor Noel, gusto horror. Masama ba? Hindi, entertainment yan. Pero hindi dapat yan nagiging priority sa buhay. Hindi dapat yan yung nagiging passion mo. Dahil ang passion mo dapat ay sa mga bagay na patungkol sa Panginoon at sa kanyang salita. Evil desire. Yung mga kagustuhan mo na nagdudulot ng kasalanan. Like, may positive at negative nito. Yung negative, madaling ma-identify. Nang nanasa ka sa hindi mo naman asawa o sa hindi Christian, dali, no? May gusto kang kuhanin, actual, na gagawin mo lahat ng paraan para makuha mo yun. Material man yan or non-material thing. Pero ang mahirap i-identify yung mga positive na yun pala ay nagiging evil desire na. Yun nga, pangarap mo, para sa pamilya mo o para sa sarili mo, gagawin mo lahat. Ultimo, hindi ka na sumimba ng linggo. O hindi ka na mag-study, araw-araw mag-meditate kasi busy ka maglalaba ako. Gagawin ko to. Busy ako. Guilty rin kami dyan mag-asawa. Minsan hindi na kami nakakapag-devotion sa sobrang kabisihan sa aso, kabisihan sa mga bagay na ginagawa nito. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi dapat yun palagi. Dapat tayo ay nakakalaban. Di ba? Kasi gera to eh. Hindi ibig sabihin perfecto ka na. Never ka magiging perfecto sa mundong ito. Pero makakayanin mong lumaban. Dahil Kristiyano ka na. At naandyan na ang Holy Spirit na nag-explain sa iyo ng salita ng Diyos. Lagi yung ilalagay natin ay yung sinasabi sa Bible na renewal of the mind. Yung pagpababagong isip. Ganito yung takbo ng isip mo, mali. Biglang maaalala mo yung sinasabi ng Bible, itatama ka nun. At gagawin mo sa action mo at sa salita mo, yung nasa tamang isip mo na. Kuha niyo po, yun po yung ibig sabihin nito. At yung isa pa, covetousness. Pag-iimbot. Paghahangad ng hindi sa'yo or hindi mo kaya. In short, discontentment. Anong kabaliktaran ng discontentment? Nasabi ni Paul, nung siya ay nagsalita na, ako natutunan kong maging kontento sa kung anong meron ako. In whatever state at ano ang kalagayan ko, I am, sabi niya. So maganda di po ba, napakalinaw nung pagpapaliwanag sa verse na to, kung ano yung mga pita ng laman, at napaliwanag ko rin ng konti, kung ano yung mga dapat kabaliktaran dito na makita sa atin at dapat natin gawin. At ito po, ang ating
ingatan dahil ang wrath of God o galit ng Diyos ay mas nakakatakot at nakakakilabot kesa sa sabihan ka ng barkada mo, ang KJ mo, nag-good time lang kami, ayaw mo sumama. Aba, ka ba naman pare? Pinagkikwentuhan lang naman natin yung daldalera natin sa ating bahay, ayaw mo pa makisali. Etc. Mas nakakatakot at kakilakilabot yung managot ka sa Panginoon kesa sa tao o kesa hindi mo magawa yung mga mali na pinipilit mong gawin. At higit sa lahat, gumawa ka ng tama na naaayon sa salita niya. Ano pong punto rito? Yung mga desires ng ating laman, hindi lahat yan masama. Bodily desires are not wrong in themselves. They become our enemies when they are perverted. Pag nabaluktot na yan, o pag naging yan na yung passion mo, at yan ay nahigitan na yung dapat na para sa Diyos at na-prioritize mo na. Hindi masamang mag-YouTube, hindi masamang pumunta sa sinihan, hindi masamang gawin ito, gawin to, lalo na yung mga positive things para sa pamilya mo, pangarap mo para sa sarili mo, malinis ang bahay mo. Kasi may kakilala ko, isang gusto niyang kalinisan ang bahay niya, nakaka-open na siya nang napunta sa bahay niya. Doon mo, pagpasok mo sa bahay, baka kasunod mo, kung pa ako, hindi masamang malinis ang bahay, di ba? Pero pag gano'n, pag mahina-hina yung pumasok at hindi naiintindihan ka o hindi ka kilala, ma-open agad sa iyo yun. Minsan pag, parang nag-aaway kayo sa loob, or biglang kumawala yung temper mo, may kapitbahay pala na nakapanood sa iyo, ay, di ba yan yung pastor? Di ba yan yung taga-church? Atay. Yung passions of the flesh, hindi masama. Hindi masamang mag-correct ng anak o makatuwiran. Pero dapat nasa moderation lagi tayo bilang mga Kristiyano. At huwag mag-cause ng stumbling block sa iba o katikiso. Yun po yung time na, kumbaga, ito ay nagiging masama na dahil sa ating disposisyon na makasalanan. Kaya kailangan nga pray without ceasing. Laging nasa isip natin na manalangin sa Diyos. At hingin na gawin natin yung tama ayon sa Kanyang salita. Laging ganon. Kaya ang spiritual life hindi easy yan. Kasi hindi ka makakausad o hindi ka makakagawa o hindi ka magtatagumpay kung wala yung biyaya ng Diyos. Never naging cause ng tagumpay ng spiritual na buhay, yung self-sufficiency o yung pag-asa mo lang sa kakayanan mo, sa kabaitan mo. Dahil hindi tayo mabait. Anong tawag sa puso natin, mga kapatid? Deceitful above all else. Mapaglinlang sa lahat. At ito'y nanatili kahit naligtas na tayo, mapaglinlang pa rin yan. At pag yan ang nanguna sa'yo, ang passion niyan o ang mga desire niya, ang kagustuhan niyan, babagsak ka spiritually at wahuhulog sa kasalanan. Nawa, matagpuan tayo ng Diyos na nagtatapak sa bagay na ito. Hindi nahuhulog sa ganitong mga kagustuhan o passions ng ating katawan o ng ating flesh. Bilang mga makasalanan ng mga tao, as sinful men, we can easily fall into its trap kung wala ang biyaya ng Panginoon. Kung anong biyaya ang nagligtas sa atin, mga kapatid, yun din yung biyaya na magpapanatili sa atin upang mabuhay ng may kabanal sa harap ng Diyos. Wala pong carnal Christian, hindi po totoo yung katawan na yun. Na Kristiyano ka na, pero carnal pa rin pamumuhay. Ang Kristiyano po, sabi ni James, hindi patay ang pananampalataya o pag walang nakikitang gawa o mabuting resulta o paglago. Ang tawag ni James sa pananampalataya niyong patay. Dapat po hindi patay ang pananampalataya ko. Ito'y totoo. Lumalago po ba tayo bilang aplikasyon sa ating buhay pananampalataya? Masasabi ba ng kapitbahay mo, iba yan? Iba yung tao niyan. May Kristo yan eh. Born again yan. At maaaring gamitin ng Diyos at makasapang mga. Kasi bigat na ako eh.
nakahingi nga ng payo. Kaya parang may maipapayo sa akin. Meron siyang wala ako. Ganun po ba tayo? Ang tawag sa Bible, mabakong sabyo ka ba? Ilaw ka ba? Asin ka ba ng lupa? Sana po matatuan din tayo ng isang kapatid. Sa California, meron isang sapa. At ang pangalan ng sapa ay Salsipuedes Creek. Sapa po yun, di ba? Salsipuedes in Spanish, sa salitang Espanyol, ang ibig sabihin, umalis ka na dyan habang kaya mo. Salsipuedes. Kasi po, ang sapang iyon sa palibot noon, merong kamunoy. Alam niya kamunoy, yung kuiksan na pag tumapakalulubog ka, na parang buhangin malambot. At may istorya daw, maraming taon nang nakalipas, nung bago pa lang yung California, isa daw nagtatrabaho dun sa hangganan, sa Mexican border, ay nalaglag dun sa quicksand, dun sa Salsipuedes. Ang hirap ng pangalan, no? At isang Espanyol na nakakabayo, ay nakita siya at sumigaw sa kanya, Salsipuedes! Get out if you can! Umalis ka na dyan kung kaya mo! Pero hindi ito nakatulong. Namatay yung tao dahil nahulog na siya sa bitang ng kamunoy. Hindi na siya nakatakas at tuluyan siyang napahamak. At yun na yung naging tawag sa creek ever since. Ano pong apply nito? Yun po yung ginagawa ng masamang pita ng laman na hinayaan natin na mamayani sa ating buhay. Sabi ni Pastor Noel, hindi mo mapipigilan ang ibon na patakan ka ng pupo o ng ipot niya. Pero pag pinagpugad mo yan sa ulo mo, ibang usapan na yun. Talagang itetem tayo ng diablo. Talagang, ayan, kaliwat kanan na pwede tayo magkasala. Pero dapat, hindi ito nananatili sa atin, sa biyaya ng Panginoon. Napapaglabanan natin. At kung mangyari man, hindi nagpapatuloy na nandun sa ganong kasalanan. Kasi meron may insist tayo, tanggapin natin yun. Pero hindi yung lisensya para magpatuloy tayo sa pagkakasala. Ano sabi ni Paul? Meganoito sa Greek. Diba? Hari na wag magpatuloy ang isang Kristiyano kung tunay siyang Kristiyano sa pagkakasala. I-identify niyo po yung mga pita ng laman, mga kapatid, sa inyong buhay. Hindi ko alam yan. Hindi niyo rin alam yung sa akin. Pari kami mag-asawa, nakakaalaman kami doon sa iba. Pero walang nakakabasa ng puso at isip niyo. Pero alam yan ng Panginoon. Suko niyo sa Kanya yan. Hihingi niyo ng tawad at humingi kayo ng kalakasan mula sa Kanyang salita na maalala niyo bilang responsibilidad niyo bilang Kristiyano na paglabanan ito at gawin ang tama na itinuturo ng salita ng Diyos. At mapapakita niyo dito na kayo ay beloved at beloved niyo rin ng Diyos. Minamahal niyo rin ng Diyos. Nino po, bilang application, tayo po ay napapasama talaga. Kung tayo ay makakalimot na ang mundong ito ay hindi natin tunay na tahanan. Kasi kung tayo makakalimot na tayo ay alien lang o dayuhan lang dito, mapapasarap na tayo dito. Gagawin na natin lahat ng uso dito, lahat ng trending, lahat ng challenge. Diba? I accept the challenge. It's what goals, pero mga masasamang bagay. Tandaan po natin hindi tayo taga dito. Dapat nating tandaan na tayo ay mga dayuhan lang, mga estranghero lang dito sa mundo. Para huwag tayong matukso na mag-ugat sa mga ninanais o mga makamundong makasalanang pita o ginagawa ng mundo ito. Kung ganito po ang ating pag-iisip na tayo stranger lang, madali po natin bitawan yung mga bagay na umaakit sa atin para magkasala. Kasi maisip natin, may mas magandang bagay dito. Mas may nararapat akong gawin.
sa biyaya ng Panginoon. At ito ay ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil nandito kayo ngayon mismo. Dahil ito ay bagay na patungkol sa Panginoon. Ang pagsamba sa Kanya sa araw na itinakda niya. Salamat sa Panginoon. Kasi kung sa kasalanan lang hindi tayo pupunta rito, lamig oh. Lalo na kung may boxing si Pacquiao. No way! Pacquiao kami. At kung ano-ano pa, may Miss Universe yan. Diba? Kung may piyesta doon nung nakakita ng kumare mo. May inuman, minsan lang dumating yung kumpare mo, o yung anak mo, o yung... Doon ako. Pero pag ang mind mo nakaset, hindi, araw ng Panginoon to. Kung sumama ka. Ka-invite ka pa. Di ba? So yun po. We must be on guard. Ano dapat natin gawin para magawa natin to? We pray. Kaya po ginawa yung prayer eh. Privilege siya ng isang Kristiyano na makatawag sa Ama, hindi sa isang judge. Para marinig ng Ama at matulungan siya na hindi bumagsak sa mga pita ng laman ng masasama. At dapat lagi natin sa biyaya ng salita ng Diyos na-identify, natutukoy kung ano yung mga ikinababagsak natin at huwag na tayong bumagsak doon. Biyaya din po ng Panginoon ang lahat ng ito. Sa kasaysayan po, maraming Kristiyano ang definition o ang kahulugan nila sa pita ng laman ay yung sexual sins lang. At yun sa kanila ang pinakamasamang klase ng kasalanan, yung immoralidad. Pero hindi po totoo yun. In fact, sabi ni C.S. Lewis, doon sa isang sinulat niya sa Mere Christianity, sabi niya, if anyone thinks that Christians regard unchastity, yung immoralidad o sexual sin, as the supreme vice, ang pinaka-supreme o supremong kasalanan o bisyo, siya ay nagkakamali. He is quite wrong. The sins of the flesh are bad, oo, masama yun, but they are the least bad of all sins. Why? Sabi nga, all the worst pleasures are purely spiritual. Kasi tingnan niyo sinabi sa Bible, hindi tayo nakikipaglaban sa laman, hindi sa mga spiritual principalidad. Ito ay spiritual battle, mga kapatid. Yun ang pinakamatinding kaya mong ibagsak. Yung ikapapahamak ng iyong kaluluwa. O ikawawala ng iyong ligaya o kagalakan ng kaligtasan. Yun ang worst kind, sabi ni C.S. Lewis. The pleasure of putting other people in the wrong. Ilid ang ibang taong masama o masamain ang isang tao. Sabi pa niya, bossing. Pagiging boss o nagdo-dominate ka. At parang pinapakita mo na mas malakas ka o mas magaling ka sa ibang tao. Yan, yung mga sa spiritual na worst kind of sins. Ano pa sinasabi dito? Backbiting. Backstabber. Pag nakatalikod, saka ka tumitira. Pleasures of power. Gusto mo kapangyarihan. Ikaw yung pinakamalakas. Ikaw yung sinusunod. Hatred. Yung galit mo, uncontrolled. Naku, gilit din ako dyan. Minsan napapakilo ko yung aso ko sa sobrang kulit. Minsan mali na eh. Sobrang galit. Ingat din tayo doon. Yun yung mga worst kind of sins. Sabi niya, ni C.S. Lewis, for there are two things inside me, sa loob daw niya, na naglalaban with the human self. Na tinatry daw niya to become. Yun yung animal self, yun yung pagkamakasalanan natin, na instinct natin, na nature natin. Dahil bumagsak tayo sa kasalanan, nung bago simula bumagsak na ang tao sa kasalanan. At nung tayo pinanganak, namanan natin yung guilt na yun kay Adan. Sabi nga ni David, nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, makasalanan na ako ng magulang ko. So, yun yung una-una, yung nature na yun, pinaglalabanan na agad natin yun. At yung pag hindi napigilan yun, yung diabolical, yung mas matinding pag-angat sa pagkakasala.
Di ba nga, una, iiputan ka lang ng ibon. Pag pinagpatuloy mo yung pagkakasala mo, nagiging pugad na yun. Ang kasalanan, nanganganak ng mas matinding kasalanan. Hanggang sa para kang salsikwedes, hindi ka na makabangon. Yung pala, akala mo Kristiyano ka, hindi pala. Yun ang mabigat. Yun po ang mabigat. Kaya ang pinakamahirap daw ay yung tinuturing mong isang Kristiyano, at tapos nagmamagaling ka sa sarili mo, self-righteous ka, na ikaw ang tama. Yung pala, ganun ka na. Nagiging para ka ng Pariseo. Oo, regular ka pumunta sa church. Pero yung pala, mas malapit ka sa impyerno kaysa sa isang prostitute o pakaka. Kasi hindi mo nakikita yung paguluhan mo. Hindi ka na nag-a-adjust, hindi ka na nagbabago. At ang tingin mo, mas masama naman yung nasa labas, o yung kapitbahay ko, o yung kapamilya ko kaysa sa akin. That's self-righteousness. Yung pinaka-worst kind of desire or passions of the flesh. Nawa po, sa turong ito ni C.S. Lewis sa kasaysayan, matutunan natin na paglabanan talaga ang desires of the flesh. Ang pangalawang statement po sa ating pag-aaral, we can fight and overcome these passions of the flesh by the grace of God, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nating paglabanan at pagtagumpayan ang mga masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabi ulit ni John Piper sa Solid Joy Devotional, sabi daw ni Jesus, if you don't fight last, kung hindi ka lalaban sa pagnanasa, hindi ka pupuntang langit. Kaya sabi ni Jesus, kung yung kanan mong mata ay nagkokos o nagkakasala kagawa nito, dukutin mo ito, hindi mo ito literal. That is your spiritual condition. It is better, sabi ni Christ, that you lose one of the members o isang parte ng katawan mo na nagdudulot sa iyo ng pagkakasala kaysa itapon ka sa impyerno. Is our spiritual eye, yung ating pang paningin spiritual ay nasa mga bagay na makasalanan? Pluck it out spiritually. Ipag-pray mo na tanggalin ng Diyos sa iyo yun. Actually, si Origen, isa sa mga famous theologian, ginawa niyang literal to. Nagpaputol siya. Kasi bumabagsak sa sexual sins. Hindi po yun ang pinagagawa. Hindi po yan pinapaputol. Kasi ginagamit yan ni Lord para mag-create. At yung ibang i-create, gawa niyan ay pwedeng maging Kristiyano. Hindi po yun ang sinasabi. Sinasabi rito spiritually. Nawa ay makita tayo ng Diyos na tinatanggal ang ating mga mata, pinuputol ang ating mga spiritual hands, feet, and eyes para lang makasunod sa Kanya at maka-enter sa langit. Ito po ay gawa ng biyaya lang ng Diyos sa mga nakay Kristo. Ang tanong po, nakay Kristo ka na ba? At kung nakay Kristo ka, may kakilala ka ba na wala pa kay Kristo na hindi kaya gawin itong pagputol, paggulang ng mata o pagtanggal ng espiritual na mata? Dahil sila ay nasa kadiliman pa. Dahil sila ay patay pa. Kung may kakilala kang gano'n, ipanalangin mo siya. Kung may pagkakataon, i-share mo sa kanya ang mabuting balita. Kung ikaw sa ngayon, sa tingin mo, parang bagsak na ako. Nandiyan ang biyaya ng Diyos. Ang pag-aakit ng Diyos sa kaligtasan. Ang katotohanan na 2,000 years ago pinadala niya yung kanyang anak upang mamuhay ng perpekto, mamatay para makasalanan at magligtas ng makasalanan. Na kung sino man ang magsisisi at mananampalataya, ay patatawarin niya at bibigyan ng buhay niya. Yun po yung katotohanan na dapat lagi natin nasa isip. Buhay na walang hanggan sa langit, doon tayo talaga tagaroon. Hindi po tayo talaga sa
punto rito sa statement na to. Ang totoong mga Kristiyano ay nagtatagumpay. Ibig sabihin, umuusad sa pananampalataya nila. Hindi ibig sabihin, hindi nadadapa. Sa labanan, nasusugatan ka talaga. Sa boxing, minsan naratay ko ka, nalilempo ka, di ba? Pero nagtatagumpay din ng isang Kristiyano dahil walang talo kay Kristo. There is victory in Christ kung totoong Kristiyano. Nagtatagumpay ka ba, kapatid, sa buhay ka ng palataya? Hindi ko alam, Brother Francis. Minsan okay ako, minsan hindi. Hindi ko kayo kaya i-judge doon. Pero kaya niya siya sa atin sa biyaya ng sarili mo. Nagpa-progress ba? Lumalago ba ako sa aking pananampalataya, sa aking pagmamahal kay Kristo? Nagiging mas committed ba ako sa church? Nagiging mas mapanalangin ba ako? Nagiging mas mabuti ba ako tao? Kasi yung pagkamabuti, hindi yung nagdadala ng kaligtasan. Ang tunay na kabutihan ay dulot ng kaligtasan. Ligtas ka na, kaya nakakagawa ka ng mabuti. Kaya ang iyong pananampalataya ay hindi napatay at buhay at lumalago at nagiging ilaw ka at asin. Nagiging halimuyang kasamiyo ka. Hanap-hanapin ng tao. Bakit ganun si Nanay Johnny? Bakit ganun si Brother Joshua? Dati naman hindi eh. Kasama namin yan sa good time, sa chismisan, sa ganito, sa ganito. Bakit ngayon? Iba na siya. Nakapunta nga sa pinupuntahan niya. Umatanong nga siya. Then, ayan yung pagkakataon ng Diyos na ibinibigay para na makapakinig ng salita niya. At kung siya talagang elect o pinili ng Diyos na mapapag-aralan natin mamaya sa Sunday School, sa tipan ng pagliligtas, siya ay tutugon at mananampalataya katulad natin. At magiging stranger o dayuhan na rin sa mundo. Nawang mangyari yun, lalo na sa mga kapamilya natin, di ba? Di ba lagi natin pinapalalangin mo? May biyaya ang Diyos. At kung talagang pagkakaloon niya yun, mangyayari yun. Pero may human responsibility rin tayo na dapat gawin bilang pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Punto po rito, ang issue po ba, ang issue na tinutukoy dito ay hindi bumabagsak ka ba sa kasalanan, nangyayari talaga yun. Lumalabang ka ba sa kasalanan? Tignan niyo yung buhay niyo ngayon. Tuwing meron labanan na magkakasala ka o hindi, lagi ka ba talunan o lumalabang ka at minsan sa biyaya ng Panginoon nagtatagumpay ka? Ito po ay biyaya talaga ng Panginoon. At nawa, makita sa atin na kumikilos ang biyaya at nagtatagumpay tayo mula sa pagkakasala sa masasamang kita ng laban na nabanggit natin kayo. Tandaan po natin, hindi tayo nakikipagbate o nakikipag-peace sa kasalanan. Ilalabanan mo. Hindi mo pwedeng maging best friend ng kasalanan. Hindi ka pwedeng may pet sin. Hindi ka pwedeng laging ganito na lang. Na alam mong mali, paulit-ulit. Hindi po yun ang tunay na buhay ng Kristiyano. Isuko. Dumulog ka sa Panginoon, humingi ka ng awa na alisin sa iyo ito paulit-ulit yung ginagawa. Kasi kalaunan, dalawa lang naman yung magiging resulta niyan eh. Hindi ka pala tunay na Christian kaya paulit-ulit. Or, lalampalampakan pupunta sa langit. At walang kaligayahan dito sa mundo ng kaluluwa mo. Dahil ang kaligtasan mo ay always in question sa patuloy mong ginagawang pagkakasala. Dahil ang tunay na Kristiyano nagpe-persevere, nagtitiis, at lumalago. Si Honorable Thomas Marshall ng Kentucky ay gumawa ng 10 minutong speech sa Broadway, Tabernacle. Sabi niya, kung itong mundo ay isang malaking diamante at
ipamimigay ang pag-aari nito, sabi niya, tatanggihan ko ito kung ang kapalit nito ay magkakaroon ako ng religion o pananampalataya, religion. Gusto ko ay yung pagpipigil sa sarili lang, sarili kong diskarte, temperance, sabi niya. At sa ganda ng kanyang magsasalita, sabi niya, ayaw namin ng relihiyon sa aming movement o laban na ito. Gusto namin secular lang. At yung relihiyon, doon lang yun, kung saan dapat siya. Alam niyo po, kung si Tom Marshall, kanyang self-confidence, pag-asa niya sa kanyang sarili na labanan ang mga masama, ay namatay na yung kanyang suot na damit galing dun sa mga Kristiyano, sa mga relihiyon na kanyang ayaw tanggapin. Sabihin, tinulungan siya. Ang naging suporta niya hanggang sa siya mamatay ay ang mga Kristiyano. Pinapakita lang po dito yung katotohanan na ang tunay na kay Kristo hindi sa sarili umaasa at siya ay nagagamit para sa iba. Kasi yung mga pita ng laman, kung ito ay under control, yung pangarap mo, gusto mong makamit, nakamit mo, tapos ginagamit mo para sa Panginoon. Yung iyong mga gifts, marunong ka umawi, marunong ka mag-serve, marunong ka mangaral, even magaling kang mapapanalangin ka, lahat yan kaya gamitin ng Panginoon. Even yung pagkamabait mo sa kapwa, hindi para maging mas tingin mo sarili mo mabait, kung hindi dahil gusto mong sumunod sa utos ng Diyos na mahalin ang kapwa, gagamitin. Sa iyong trabaho, yung pagtatrabaho mo ng maayos, sa iyong bahay, yung pakikitungo mo ng maayos sa iyong mga anak. Gusto mo maging maayos yung bahay, fine. Gusto mo maging malinis, fine. Lahat yan pwede gamitin ng Panginoon kung ang purpose mo ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at para sa pagsunod sa Kanya. Sabi ng last week, di ba, kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka paggamit sa Kanya. At ito ay sa biyaya lamang para ka maging kagamit-gamit sa Diyos. Dapat po natin paglabanan ang mga pita ng laman na masasama. Dapat po natin, ang responsibilidad po natin sa biyaya ng Panginoon ay, sabi nga kanina, di ba, kung kailangan yung spiritual na mata natin, tanggalin natin. Ipanalangin natin, Lord, alisin mo sa akin to, kasi ikinababagsak ko to. Tanda ko, sa pagka-addict ko sa gaming, pinag-pray ko kay Lord, Lord, kahit yung shop ko, alisin mo na, yung computer shop ko. Kasi, nahihirapan ako na paglabanan. Kasi ang Sunday ko, internet Sunday na lang. Bukas pa rin ako ng shop. Tinanggal ni Lord lahat. Pero nung natanggal niya lahat, parang yung sinabi sa mga, tinanggal yung mata, pinutol. Doon, kumilos ang biyaya ng Panginoon. Ito po, personal example ko lang. May kanya-kanya kayong example na gusto nyo maalis na pita ng laman na hindi nyo mapaglaban-labanan. Kahit kasing simple lang yan ang laging late sa church. O kasing grabe na meron ka na palang ginagawang sikretong kasalanan. Kaya maliit yan, kaya pray ko kay Lord. Lord, alisin mo sa akin ito. Kailangan ko yung biyaya ng Panginoon na gawin yung tama. At ito ay mapaglabanan at iwaksi. At magtagumpay ako dahil Kristiyano ako at anak mo. At hindi ako taga dito sa mundo, hindi dapat ako mahumaling sa mga bagay ng makamundo. Napagbiyaya ang Diyos, mga kapatid. Hindi kanya hahayaang mahulog ng tuluyan sa pagkakasal. Pangako niya.
ibigyan ka niya ng katagumpayan mula sa pita ng mga ng laman. Kung wala yung biyayang iyon ng Diyos na nagligtas sa atin, na patuloy na nagpe-preserve, nagpapanatili sa atin, magbagsak lang tayo ng bagsak. Sabi ulit ni, isang totoong story, sabi ni John Piper. Meron daw siyang kinonfront o kinaharap na isang tao na namumuhay sa pakikiapid, adultery. Tinry daw niyang i-understand o intindihin yung sitwasyon ng tao. At namamanid siya sa tao na bumalik ka na sa asawa mo, Brad. Tapos sabi ni Piper, alam mo, sabi ni Jesus, kung hindi mo labanan yung kasalanan kagaya niyan, na seryoso ka, na handa mong parang alisin yung mata mo o ukitin para huwag ka nang magkasala. Alam na natin, spiritual yun, di ba? Magalit ko ang pierno. At doon magdurusa ka ng pagkahiwalay sa Diyos habang panahon. Walang hanggan. Bilang isang inaakalang Kristiyano niya, yung kausap niya, tumingin sa kanya. At hindi makapaniwala sa sinabi ni John Piper. Kasi ngayon lang siya nakarinig ng ganun sa kanyang buhay. Sabi niya, ibig mo ba sabihin, ang tao kaya mawala ang kaligtasan? Hindi po, ang tunay na ligtas, hindi mawawala yan. Pero, kung hindi kinakakitaan ng bunga yan, magdadoubt ka kung totoo yan. Ang Diyos ang nakakalang kung ligtas ka o hindi, kapatid. Pero ang Diyos din ang nakakakita ng buhay mo. Sa isip mo, sa gawa mo, sa salita mo. Ikaw ba ay lumalago? Kung hindi, siyasatin mo yung sarili. Unang-una, tunay ba akong Kristiyano? Pangalawa, kung tunay akong Kristiyano, kailangan ko ng tulong ng Diyos. Kailangan ko ng biyaya ng Diyos para malabanan ko at mapagtagumpayan ang mga masasamang pita ng laman na araw-araw kong kinakalat. Sa ating pong pagtatapos, kaya po tayong patayin ng COVID, kaya tayong patayin ng AIDS, ng gera, ng mga Chinese kung matake yung sa Pilipinas, isang taon lang tayo, patay tayo dyan. Kaya tayo sa COVID niya nila. Pero hindi po yan ang kinatatakot natin, mga kapatid. Ito po ay ang ipapapahamak ng kaluluwa. Una natin, kung tayo nagpapatuloy sa kasalanan, yung pala hindi tayo totoong Kristiyano, o pangalawa sa mga mahal natin sa buhay. Na sa providensya ng Diyos, maaaring yung buhay natin na hindi kinakikitaan ng paglago, magiging dark providence yun sa kanila. Kasi yun ang maglalayo sa kanila sa paglapit sa Diyos. Pwede gamitin ng Diyos na ganun yung buhay natin. Ang saklang na buhay. Or divine providence. Na dahil nakita na ang buhay mo ay sumusunod, lumalaban sa mga pita ng laman, naaakit sa iyo yung tao. At gagamitin ng Diyos yun para makarinig sila ng Ebanghelyo at bigyan ng biyaya din ang kanila. Wala po tayong choice. Dapat doon tayo sa huli. Hindi po dapat tayo sa una. Ganun po ang Bible. Hindi po yan maybe, hindi. Eto, okay ako dyan. Dito sa kasalanan na ito, hindi. Dapat po labanan natin ang bawat pita ng laman ng masama na nagtudulog sa atin magkasala sa biyaya ng Diyos. Malaki na tayo. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon kami Kristiyano na at naiintindihan na sa pamamagitan ng pagliliwanag ng banal sa Espiritu ng iyong salita ay masusunod na namin ang iyong utos bilang pagpapakita ng pagmamahal sa iyo
at magagamit namin sa paglaban sa mga masasamang pita ng laman na araw-araw namin kinakaharap sa gerang ito ng buhay. Ang gera po ito ay hindi pisikal lamang, higit sa lahat ito spiritual. Marami po kami kalaban, ang aming sinful self, ang si Satanas at ang kanyang mga demonyo, at ang mundong ito na korap at bagsak na hindi naman namin tunay na tirahan. Mapapamuhay kami na parang estranghero lang, na ang tunay na inuugatan ng aming buhay ay kung saan kami patungo. Ang mga bagay na makalangit, ang mga bagay na sinasabi sa salita na magdudulot ng eternal treasures in heaven. Maraming salamat sa pinaka-treasure na nasa amin na, ang kaligtasan si Yesu Cristo na nagumpay na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At nawa sa iyong biyaya, ang biyaya pinagkaloob mo sa amin nagligtas, ang patuloy na biyaya na magdulot sa aming buhay ng katagumpayan sa paglaban sa mga pita ng laman na nagdudulot sa amin upang makasala. Ito po ay sa inyo lamang kakayanan at pahintulot. At ito po ang aming sinasamo at pinadalangin sa pangalan ng aming